May mga tao na nakakaranas ng kalungkutan, depression, anxiety at iba pa. Minsan hindi na nila ito nalalabanan, minsan humantong pa ito nila sa kanilang sariling buhay. Pero alam mo ba na may lugar sa bansang Japan, na ang mga taong may matinding problemang dinadala, at mga nababagabag ang isipan o kaya mga taong nalulumbay, ay pumupunta sa lugar na iyon at doon, tinutuldukan nila ang kanilang sariling buhay. Kaya ang lugar na iyon ay naging kilala dahil sa mga kwento at misteryo nito. Ang lugar na iyon ay kilala bilang Suicide Forest. Kaya ating alamin ang kwento at misteryo sa likod ng kagubatang ito. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Sa ilalim ng Mount Fuji sa bansang Japan, matatagpuan ang malawak at makapal na kagubatan ng Aokigahara, na kilala sa tawag Suicide Forest. Ito ay isang nalulumbay na lugar, kung tawagin. Sa lugar na ito, mas maraming mga tao ang gustong dito ng kanilang sariling buhay kaysa sa kung saan paman, sa buong mundo. Tanging ang Golden Gate Bridge lang ang may higit pang mga nagaganap na pagpapatay. Ang kagubatang ito ay may mahaba at madilim na kasaysayan. Noong unang panahon kasi, ang mga monghe na Buddhist ay dumating sa kagubatan ng Aokigahara upang magnilay-nilay o mag-meditate sa loob ng 1,000 araw. Ang ilan dito ay hiniling na sila ng buhay upang mapanatili nilang gawin ito sa ilalim ng lupa. Mula noong 1960, maraming mga nababagabag o mga stressed na tao ang dumating sa kagubatan na ito. Naglalakad lang sila sa kagubatan na walang direksyon, ngunit wala silang plano na umalis sa lugar na iyon. Noong 2004, natagpuan ng mga otoridad ang 108 na katawan dito na wala ng buhay at mas marami pa kesa dati. Maraming mga katawan pa ang hindi pa natatagpuan sa gubat na ito. Ang mga ligaw na hayop ay lumalayo din sa lugar na ito. Ang iba ay basta nawawala na lamang sa kagubatan, na parang itinago sila ng mga naglalakihang puno. Ang kagubatang ito ay napakakapal at sobrang tahimik. Tanging ihip lang ng hangin ang naririnig at napakalungkot. Madali ka lang maliga o mawala at hindi na matagpuan. Ang ilan ay nagsasabing nakakaramdam sila ng isang mabigat na nararamdaman at sobrang kalungkutan na mula sa simoy at ihip ng hangin, at iba pang kakaibang nararamdaman sa gubat na yun. Ayon sa mga kwento, ay nakikita nila ang mga multo ng mga dito na hindi mapakali at walang katahimikan at punong-puno ng kalungkutan. Ngunit hindi lang yun ang nakakatakot na bahagi ng kagubatang ito. Minsan ang mga tao na gustong pumunta sa kagubatan ay walang balak na ng kanilang sarili o wala naman balak na pumunta lamang sila para maglakad-lakad sa lugar. May mga pangyayari di umano na ang kagubatan mismo ang komokontrol sa kanilang isipan, kaya tinatapos nila ang kanilang Kaya ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkaalarma sa gobyerno ng Japan, kaya naglagay sila ng babala at mga palatandaan, na may mga mensahe na, mag-isip ng mabuti tungkol sa iyong mga anak, iyong pamilya, at ang iyong buhay ay isang mahalagang regalo mula sa iyong mga magulang. Ano ang masasabi mo sa likod ng kwento ng kagubatang ito? Mag-comment ka lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.